Hello guys, hello Virgo. Virgo, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. Tay general reading, so pwede kang makaresonate Virgo. I hope na, tingnan natin. Lahat to gustong lumabas Virgo. Para to sa'yo. 5 mirrors, 5 floats, 555. So 5, 3, 5 siya. And then this 3 naman is 6 of rings, page of rings, and 9 of flutes. Okay. Virgo. Nako. Wow. Mag-iingat ka this year. Okay? Mag-iingat ka. If you're hindi pa to relationship flirting pa lang to. Nanliligaw pa lang sa'yo. Okay? Mag-iingat ka kasi yung tattletale na to, tapos the host, iisa lang na tao yan eh. Posibleng yung manliligaw pa lang sa'yo or nanliligaw sa'yo ngayon na 2024 going to 2025. Mag-iingat ka sa kanya kasi pwede kang magsisi. Pwede siyang may red flag to eh. 'Di ba? Masyado siyang anong tawag dito? Masyado siyang matabil. Masyado siyang matalas yung dila niya. Kung ikaw ay isang Virgo na mabilis ka lang, sensitive ka, mabilis kang umiyak, mabilis kang magalit, ingat ka sa taong to kasi pwedeng yung taong ito talagang mahirapan kang makisama sa kanya. Okay? Parang laro-laro lang sa kanya to. Okay, so yun dito mag-ingat ka. Plus may fantasy suits pa tayo. Pwedeng yung taong ito is mahilig siya sa fantasy. 'Di ba? Laro-laro lang talaga. Nako, mag-iingat ka. Kakaloka naman to, Virgo. So kung single Virgo ka, kung sino man itong taong ito na parang playboy style yung ginagawa niya, mag-iingat ka sa kanya ha. Yun ang energy dito. Doon naman sa mga may relasyon, may asawa, may boyfriend, may girlfriend, may ka-live-in partner, nakikita ko sir dito na this year, babawi sa'yo yung karelasyon mo. Or ikaw yung babawi sa kanya. Kita ko sir dito na babawi siya. So, kung ano mang, like yung kulang siya sa oras sa'yo, pwedeng this year ay spending time with you and your family, or nakikita ko yung maraming oras niya na ibibigay sa'yo. Or pwedeng ikaw, maraming oras ang ibibigay mo sa relationship mo. Okay? Okay, first card natin is 5 of Pentacles. Bakit may involve dito ang pera? Nako. Yun, pala yun, no? Oy, Virgo, comment down below. Ang tao ito, pwedeng unemployed siya, or pwedeng may trabaho siya, pero tamad to. Okay? Pwedeng maliligaw mo pa lang yan, or plano kang ligawan. Mag-iingat ka talaga sa taong yan. Bakit? Kasi ikaw yung magiging bangko niya. Queen of Pentacles, ikaw yan eh. Alam niya sa sarili niya na masipag ka, matalino ka. Alam niya na mabubuhay siya kahit hindi siya magtatrabaho. Etong Queen of Pentacles, ikaw yan. Etong 5 of Pentacles, siya yan. Etong 8 of Pentacles, ikaw yan. Etong Justice, ikaw yan. Huwag na huwag kang magpapakasal sa taong ito. Kasi unang-una, pwedeng gawin kanyang bangko. Babae ka man or lalaki. Ikaw yung magtatrabaho. Nakatali ka sa kanya or matatali ka sa kanya sa marriage contract na to. Trabaho ka lang ng trabaho, busy ka sa trabaho, tapos siya ginagastos niya yung pera mo. Diba? So as much as possible, sinasabi sa'yo dito ng barahan na unahin mo munang mag-ipon ng pera para sa sarili mo. Lalo na kung nasa below 30 years old ka pa lang.
Huwag kang magmadaling mag-settle down, mag-asawa. Huwag kang magmadaling makisama, makipag-live-in. Kasi kung makikita mo dito, mag-aalala ka lang sa bandang huli. Ngayon ito Pentecost, sinasabi ng baraha na kaya mong maging mayaman. Kaya mong maging successful in your own way. And nakikita ko sa'yo dito na ang taong ito, hindi siya compatible para sa'yo. Yung energy niya at yung energy mo ay hindi sila balance. Okay? In case man na matuloy yung kasal nyo, in case man na maging ganun kayo, siya yung hindi ka makakapag-ipon kasi uubusin niyo yung pera mo. Nako, bakit ganun? 6 of Cups, 4 of Cups. Oh, 'di ba? Sabi sa iyo pag-isipan mong mabuti 'yan. Oh. Pag-isipan mong mabuti yung pagpapakasal. Mag-isip kang mabuti kung gusto mo magpakasal, mag-settle down. Lalo na yung involved na pera, hihiraman kang pera. May manliligaw ka tapos manghihiram sa'yo ng pera. Huwag na huwag mong pahihiramin. Okay? So, the Hierophant, nakikita ko na if in case lang, nagpaplano kang kasal, nagpaplano ka na magpautang ng pera sa karelasyon mo or magbigay sa kanya ng pera, basta may involved ditong pera, para sa bahay, para sa lupa, ganyan ganito. Huwag kang magpapaniwala kasi scam yan. Okay? And dito sa Hierophant, mag-research ka muna bago ka magpakasal. Mag-research ka muna. Humanap ka ng taong pwedeng sabi sa'yo kung nasa tamang desisyon ka ba or hindi. Okay? Nakikita ko sa'yo dito, Virgo, yung ideal man or yung nakadestiny talaga sa'yo, yung same energy mo, wala dyan sa lugar kung nasan ka sa ngayon. Tumingin ka sa left and right mo. Habang nanonood ka sa ngayon, kung sino man yan, kung single ka pa lang, kung nasan ka ngayon, wala dyan yung relationship. Nasa malayong lugar Okay? Yung twin flame mo, yung nakadestiny talaga sa'yo, wala sa paligid mo. Yung magpapakasal sa'yo, wala sa paligid mo. Okay? Nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, or pwedeng nasa paligid mo lang, pero iba yung dimension yung dalawa. Bakit iba yung dimension nyo? Okay? So, King of Cups and Knight of Swords. Ay, ito ko ang daming magkakagusto sa'yo this year. Okay, so, hindi ka dapat na-pressure. Mag-focus ka lang sa ginagawa mong trabaho. Okay? So, kasi, sinasabi dito ng baraha na kailangan mag-focus sa trabaho mo or sa kung ano yung focus mo sa ngayon. Wag na wag kang mag-focus dyan sa manliligaw mo na yan. Kung manliligaw ka, wag kang mag-focus dyan sa taong yan na nagpapapansin sa'yo. Kasi, masisira yung diskarte mo Lalo na yung iba na planong pumunta ng ibang bansa, tapos may pumipigil sa inyo na, uy, wag kang pumunta kasi masasaktan ako, ganito, ganyan. Naku, wag kayo maniniwala. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na kaya may rami kang kailangan na asikasuhin sa taong ito. So, yun muna yung kailangan bigyan ng pansin. Huwag ka munang mag-aasawa this year. Huwag ka munang tatanggap ng partnership this year. Okay? Thank you guys. Bye!